Takot ka ba sa dilim? Well, ako din. Kaya ngayong araw this day, kahit wala, I will spend 50 hours alone in total darkness. Bago ko to sinimulan, ay tinakpan ko muna ng itim na kartulina yung mga bintana sa kwarto ko. Pagkatapos, tinanggal ko na rin yung mga ilaw ko. And finally, we have the dark room. Gagamit tayo dito ngayon ng night vision camera. Kaya kahit nasa dilim ako, makikita nyo pa rin lahat ng ginagawa ko. So, start na tayo ng challenge pagkapasok ko dito sa kwarto ko, aka the dark room. At andito pala si Kuya Vince. Pakita ka, Kuya Vince. You know, guapings. At siya magmamonitor sa atin every 10 hours. So, kakatukin niya ako at doon lang ako magkaka-idea kung nakakailang oras na ba tayo dito sa challenge. And siya rin mag-check kung okay pa ba ako sa loob. Diba, Kuya Vince? Okay ba yan? Yes. So, let's start this shit out and let's go, baby. Woo! Kuya Vince. Bye-bye. Wow! Gusto ko lang ipakita sa inyo ngayon yung POV natin dito. Kasi kung sa night vision camera, alam ko nakikita nyo, medyo maliwanag, parang maliwanag dito. Pero the truth is, ganito kadilim. Ayan, ay mali. Ayan. Ko, yung nakikita nyo yung ilaw, ayan yung camera, mga camera natin nakapalibot dito. So, dahil nga total darkness, patayin na natin to. So, sir, day 1 at 5 o'clock na ngayon ng hapon. Ramdam ko na may magsasabi na naman na dinadaya ko lang tong content na pag nakapatay yung camera, lalabas lang naman din ako dito. Well, napagandaan ko na kayo dahil lalagyan ko na po ng masking tape yung pintuan para wala na talagang labasan. Happy? Okay na tayo? Okay na, ha? So let me tour you in the room tour. Hey. So, meron tayo ditong kitchen area kung saan nandito na lahat ng kailangan natin sa loob ng 50 hours. Pagkain, chichirya, tubig, at syempre mga gamot. In case lang na may maramdaman tayong hindi maganda. Meron din tayong gitara for entertainment. Meron din tayong comfort room. At syempre, meron din tayong higaan kung saan nangyayari ang magic. Ayon sa internet, masama daw ang pagpapabad na matagal sa sobrang dilim. Dahil 30 minuto lang nito, ay makaka-experience ka na daw ng kung ano-ano. Kasama na dito ang hallucination at worse, pagkabaliw. Halos na ilang oras o minuto na ba ako nandito? Di ko alam. Pero wala naman ako naramdaman na something weird or hallucination yung sinasabi nila. To be honest, di ko lang talaga maiwasan na mag-overthink. Dahil di ko nakikita yung nasa harapan ko tsaka gilid ko. Pero for sure kayo, nakikita nyo. May konting anina, pero hindi siya ganun kaklaro. Creepy talaga siya, guys. Baka mamaya si Beck na, nasa harapan ko na eh. Di English na, mag-isa-isa. Ganun. Panis! Ano yan? Few weeks ago, nag-live pala ako sa FB page natin para magtanong-tanong sa mga tao kung ano ba ang pwedeng magawa sa dilim. Huwag lang bastos sa. At eto ang mga sinabi nila. Sabi rin ni Alexis Israel, mag-drawing. Ang sabi ni Bilo-Bilo, mag-meditate. Si Hailey naman sabi, tumbling daw. Sabi ni Clint, magsulat ng kanta. Eto ang mga subukan ko rin gawin sa loob ng 50 hours. At sinimulan ko na agad ang first challenge nila. So, subukan na natin ngayon mag-drawing at do it, Jess! Kabahan ka na. So, ano ba ang pwede natin i-drawing? Siguro, portrait, tao. Basta bahala na kung magawa natin. Simulan na natin. Ang naisip kong i-drawing ngayon ay ang idol ko na si Johnny Depp. Hamig naman, di ba? Medyo nag-adapt na naman yung mata ko sa dilim. Kaya kahit papano may naaninag na ako. Pero hindi pa rin siya ganun kaklaro. Kaya hindi ko pa rin alam kung tama ba yung proportion ng mata, ilong, bibig. Ay naku, bahala na. We're done on our obra maestra and kayo magja-judge kung kamusta siya dahil di ko naman nakikita ito masyado, hindi na drawing ko. So, 3, 2, 1! Woo! Kung nagustuhan mo tong obra maestra ko, i-like at share mo na rin tong video na parang blessing. At I promise, siswertein ka na 10 taon pag ginawa mo yan. Galing ha? Almost dinner na rin siguro dahil nakakaramdam na ako ng gutom. Pero struggle pala pag kumain, pare. Dahil pag saksak pa lang ng electric kettle, pahirapan na. Natakot kasi ako na baka mamaya masaksak ko yung kamay ko sa outlet. Tapos pa kuryente ako, mamatay ako dito. Wala tayo papanoorin na vlog. O, tingnan nyo. Sige, kaya mo yan. Yan. Okay, nasaksak na. Tignan nyo, napapapalakpak pa yung loko.
But the struggle never stopped nung nainit ko na yung tubig. Dahil di ko naman matarget-target yung cup noodles. At kinakatakot ko, baka mabanlian ako na itong mainit na tubig. Pero no choice, dinukdok ko pa rin para malaman ko lang kung puno na ba. Nakakain naman ako ng matiwasay, awa ng Diyos. 5 oras na lumipas at alas 10 na ngayon ng gabi. Sinisimulan ko na mag-isip ng tono para sa isusulat kong kanta. At ang plano ko is chorus lang muna yung gagawin ko dahil mahina talaga ako magkabisa. Kung maliwanag lang at may isusulat ko to, baka album pa yung magawa natin. Diyos! At yung medyo sumasakit na yung kamay ko sa pagigitara, natulog na din ako dahil mahaba-haba pa yung bukas natin. Hello darkness my old friend. Good morning! Parang wala namang pinagkaiba na tulog ako tsaka gising. Ang dilim pa rin. Sinimulan ko yung araw ko sa pag-inom ng mainit na kape. Because coffee is the best policy. Kopi ko, baka naman. Pagkatapos ko uminom, sinimulan ko na kagad mag-meditation. I casually do it talaga. Medyo mahirap lang this time dahil wala akong guide. Dahil madalas nakikinig ako ng mga guided meditation audio through YouTube. Pero ngayon, inhale, exhale. Nakaisip na ako ng tema para sa gagawin nating kanta. At dahil nakakulong ako dito, isa lang talaga yung tumatakbo sa isip ko ngayon. Gusto ko nang lumabas. Kaya parang road trip or travel song yung gusto kong magawa. Ang problema ko na lang ngayon is ang tamang tono at makagawa na makahulugan na lyrics. Para patayin ng oras, naisipan ko na mag-workout muna. Medyo kinakapos na ako sa hangin habang ginagawa ko to. Kasi wala tayong ventilation. Dahil remember, pinagsasara ko yung bintana ko. Pero I think it's a good opportunity para pagpawisan talaga. Woo! Pagkatapos, naligo na rin ako para makapag-prepare ng makakain. Dahil I think lunchtime na rin. Dahil ibang klase na rin talaga yung init dito. So suffocating, lady. Pagkalipas na ilang oras, as usual, tulog na naman. Pero biglang may kumatok na naman sa akin kaya nagising din kaagad ako. Ay, Ted, bakit? 360. Sige, wait lang. Akala ko nakaka 30 hours na ako pero isa frank. Kasi yung angel lang pala namin dahil meron daw akong delivery galing sa Shopee. Share ko lang sa inyo guys kasi may mga instances talaga na tamang hinala ko na feeling ko parang may susulpot bigla sa hilid ko o sa tabi ko. Hindi lang talaga hindi ko nakikita. Huwag naman sana magpakita. Hindi magpakita. Medyo creepy lang siya guys. Yan, kilabutan na naman ako. Kilabutan ako. Unti-unti nakakaramdam na talaga ako ng pagka-boring. May mga oras nga na nakatanga na lang talaga ako sa kawalan. Minsan naman kinakantahan ko na lang yung camera. May magawa lang talaga. Nakaka 24 hours na ako at obviously bored na talaga ako. Hindi naman ako TikTokeris pero ewan ko ba bakit pinagagawa ko to. Ano ba yan, Paolo? By the way guys, if you reach the 100,000 active subscriber this year sa YouTube, ay magkakaroon tayo ng 100k subscriber pool party! Para sa inyo to! And this na chance na magkakilala tayo in person. Pati na rin ang iba yung idols. Kaya i-click mo na subscribe button for the next pool party! Let's go! Back to the video! Makalipas ang ilang oras, naisipan din ako kausapin ni Kuya Vince sa wakas! Pao! Vince! Pao! Saan ka? Harap mo. Lahat na nakaharap. Yung malapit sa pinto. Yan. Oo, yan. Kumusta? Ito, buring na. Kurang lumabas. Konting tiis na lang. Ilang oras na tayo? Check ko lang. 10:30. Halos naka 30 hours ka na. Tagal pa. Kaya mo yan, konti na lang. Matagal-tagal di kami nag-uusap para kasi ako nasabik dahil halos isang araw at kalahati na din yata ako walang kinakausap kundi sarili ko lang. Nung patulog na ako, hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng lungkot. Parang nanariwa ulit yung masasakit na nangyari nung tinamaan tayo ng pandemic 2 years ago. Yung breakup namin ng ex ko at ang pinakamasakit, yung bigla ang pagkamatay ng pinakamamahal ko na airmats. Pero alam ko sa sarili ko, okay na ako eh. Masaya na uli ako. Pero di ko expect yung sunod na nangyari.
Ang pangit ko talaga umiyak. Hanggang sa kinatulugan ko lang yung pag-iyak ko sa buong magdamag. Sa gitna ng masarap ko na pagkakatulog, meron akong naririnig na kaluskos ng kaluskos, kaya bigla akong nagising. Dalawa lang suspecha ko, pwedeng sa kitchen area nang gagaling o sa basurahan. Pero parang malakas yung kaluskos sa left side ng tenga ko, kaya pumunta kagad ako sa may bandang basurahan. Pero di ko alam kung ano to. Dalawa lang din suspecha ko dito. A. Multo. B. Ipis. Comment down below kung ano sa tingin nyo. Langya! Ginapangan ako ng daga. Ramdam ko yung kuko eh. Wala kayong nakita kagabi ha. Wala kayong nakita. Like the same routine lang din naman ginawa ko katulad kahapon. Meditation, workout, ligo, kain. At halos nagawa ko na rin na naman lahat ng challenges sinabi nila. Drawing, meditation, tumbling, at isa na lang talaga, yung kanta. May naisip na way na chords tsaka tono sa ginagawa nating kanta. Sa tono niya parang ganito. So ngayon, lyrics na lang ang kulang at yun ang tatrabahuin natin sa ilang oras nating nalalagay. Halos nagpapatay na lang talaga ako ng oras para hintayin yung huling katok ni Kuya Vince. At unti-unti nabubuo ko na naman yung lyrics. Sana magustuhan nyo. Tao, 50 hours ka na! Yes! Bago ako lumabas dito, ipaparinig ko na sa inyo yung nagawa nating kanta para isang labasan na lang. Punta tayo sa CR para maganda yung modulation ng boses natin. Woo! Is it? Kakalimutan muna natin ang problema ng mundo. Tingnan muna natin ang pag-iisip. Hayaan natin umagos ang ligaya sa kalayaan. At takas tayo